Ating simula ng umaga ng mga balitang dapat nating malaman sa 774 Balita Ngayon. 774 Balita Ngayon. 30 minutong pag-uulat ng mga impormasyon at mga pangyayari sa loob at labas ng bansa. 774 Balita Ngayon. Kasama ang buong pwersa ng 774 News Team. 774 Balita Ngayon. Sa himpilang pinagkakatiwalaan sa balita at serbisyo publiko. DWWW 774, your ultimate news and music radio. At ngayon, narito ang inyong mga tagapagbalita. 774 Balita Ngayon. 774 Balita Ngayon. Magandang umaga, Luzon, Visayas at Mindanao. Ngayon po ay araw ng Martes, August 19, 2025. Narito na ang 774 Balita Ngayon. 774 Balita Ngayon. At sa ating pong mga headlines, dagdag bawas sa presyo ng mga produktong petrolyo kasado na ngayong araw. Investigasyon ng Senado sa umano'y maanumalyang flood control projects sisimulan na ngayong araw. Pagtalakay ng Kamara sa 2026 proposed national budget, umarangkada na. Magsasagawa ng mandatory random drug test sa Senado, suportado ni Senate President Francis Escudero. Nadia Montenegro itinanggi ang paggamit ng marijuana sa Senado. Matinding stress pangunahing dahilan ng pagbibitiw ng aktres sa opisina ni Senador Robin Padilla. Majority at minority bloc sa Senado nagkainitan sa pagbuo ng komposisyon ng Commission on Appointment. Sa atin namang Metro News, 7 katao arestado dahil sa illegal gambling hub sa Makati City. Sa ating Science and Technology News, Philippine version ng AI-powered disaster management platform inilunsad na sa bansa. Sa atin namang Lifestyle News, Island Charm Award nasungkit ng Pilipinas sa Beijing Dive Expo. Sa ating music trivia ngayong petsa, nakuha ng The Beatles ang kanilang ika-14 na US #1 single. Ano ang kantang ito? Alamin na. Sa ating mga balitang kakaiba, kauna-unahang World Humanoid Robot Games isinagawa sa Beijing. Ang ating po oras, 6:38 ng umaga. Kami po ang inyong tagapagbalita, Darlene Olanyo. At ako po si Kenny Gacosta. Narito naman ang detalye ng mga balita. 774 Balita Ngayon. Kasado na ngayong araw ang dagdag bawas sa presyo ng mga produktong petrolyo. Sa abiso ng mga kumpanya ng langis, nakasaad na nadagdagan ng 60 centavos ang presyo ng kada litro ng gasolina. May rollback naman na 80 centavos ang presyo ng kada litro ng diesel at 90 centavos naman ang tapyas presyo sa kada litro ng kerosene. Ayon po sa Department of Energy, ang oil price adjustment ay bunsod ng pagtaas sa supply, paghina ng global demand at paghupa ng trade tension sa pagitan ng Amerika at China. Samantala, Pangulong Ferdinand Marcos Jr. muling umapila sa mga healthcare worker na magtrabaho muna sa Pilipinas bago makipagsapalaran sa ibang bansa. Chanel Salazar sa report. Muling nanawagan si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa mga medical workers na unahin muna ang paglilingkod sa bansa bago magtrabaho sa abroad. Ayon kay Pangulong Marcos, sa kauna-unahang pagkakataon kasi ay meron ng doktor sa bawat lungsod at munisipalidad sa Pilipinas. Ito anya ang dahilan kung bakit palagi siyang nakikiusap sa mga healthcare workers na magtrabaho muna sa Pilipinas bago makipagsapalaran sa ibang bansa. For the first time in the Philippines, every single municipality and every single city has a doctor now. Kaya yun ang isang bagay na napaka-importante. And that is why we are encouraging, alam mo naman, yung ating mga nurse, ating mga doktor, ang iniisip umalis at magtrabaho sila sa abroad. But we are encouraging them to stay. And Pilipino naman yan. Of course, they want to help their own people. Sabi ng Pangulo, malaking hakbang anya ito para maihatid ang serbisyong pangkalusugan hanggang sa mga malalayong komunidad. Ginagawa na rin anya ng pamahalaan ng lahat para mapabuti pa ang kalagayan ng mga health workers at mapalakas ang healthcare system ng Pilipinas. Ako si Chanel Salazar ng DWWW 774, your ultimate music radio. Maraming salamat, Chanel Salazar. 774 Balita Ngayon.
Sisimulan na ngayong araw ng Senate Blue Ribbon Committee ang investigasyon sa umano'y maanumalyang flood control projects. Aminado naman ang chairman ng komite na si Senator Rodante Marcoleta na magiging challenging ang investigasyon dahil sa laki ng kinahaharap na problema sa flood control project sa bansa. Gayunman, naniniwala si Marcoleta na basta't makikipagtulungan ang taong bayan ay matutukoy kung sino ang mga salarin sa palpak na mga proyekto. Sinabi pa ni Marcoleta na hindi lang mga kontraktor ang tututukan sa pagdinig kundi maging ang mga tiwaling opisyal na namumorsyento sa flood control projects. Samantala, Pangulong Ferdinand Marcos Jr. dapat ng pangalanan na rin ang mga mambabatas na nagsingit ng budget para sa flood control projects. Conde Batak sa detalye. Nanawagan si Senator Juan Miguel Zubiri na pangalanan ni Pangulong Bongbong Marcos ang mga mambabatas na nag-sponsor ng mga substandard na mga flood control projects sa bansa. Ayon kay Zubiri, hindi lamang ang mga contractors ang dapat natukuyin ng Pangulo, kundi pati ang mga senador at kongresista na nag-sponsor na mabigyan ng budget ang palyadong proyekto. Kalimitan niya ay wala sa National Expenditure Program o NEP ang mga kontrobersyal na flood control projects dahil ito ay biglang lumilitaw sa Bicameral Conference Committee o BICAM at ito ay gawa ng mga mambabatas. I think they should start naming names, di ba? I think they should start naming names. For example, hindi lamang ang contractor, sino ang may-ari ng contractors. Sana ibanggit din po nila sino yung mga nag-sponsor nito, mga budget na ito. Kung amendment po yan, ilabas kung sino nag-amend sa budget for this. Kung wala po sa NEP yan, di ba, very clear. Yung NEP ng 2025, wala yan. 2025. Pagdating ng BICAM, nandun na. So, sino ba naglagay doon sa BICAM? Dito mga projects na ito. Sino ang mga sponsor ng mga senador at congressman? Para malaman natin. Because corruption does not end with the contractor alone. Corruption ends with those who insert it in the budget. Iginit pa ng mababatas na pakilusi ng mga kinauukulang ahensya ng pamahalaan tulad ng Office of the Ombudsman at Commission on Audit upang imbestigahan ang mga kontraktor. Dapat din anyang kasuhan at may pa-blacklist ang mga contractors na nasa likod ng palpak na flood control dahil ito ay public infrastructure. Conde Batak ng DWWW 774, your ultimate music radio. Maraming salamat, Conde Batak. 774 Balita Ngayon. Sinimulan na kahapon ng Kamara ang proseso ng pagtalakay sa panukalang pambansang pondo para sa 2026 na nagkakahalaga ng 6.793 trillion pesos. Sa pambungad na mensahe sa briefing ng Development Budget Coordination Committee o DBCC, sa House Committee on Appropriations, binigyan din ni House Speaker Martin Romualdez na dapat magkaroon ng full transparency sa kung paano pinaplano, inilalaan at ginagastos ang pera ng taong bayan. Just as every Filipino household plans its budget with care, we too must ensure that each peso deserves a meaningful purpose. Kapag malinaw ang proseso, malinaw din ang tiwala. At kapag may tiwala ang taong bayan, may lakas ang pamahalaan. Transparency is not an option. It is the cornerstone of democratic governance. Present naman sa briefing ang iba't ibang civil society groups sa kinabibilangan ng Move as One Coalition, Center for Youth Advocacy and Networking, Code NGO, Campaign for Tobacco-Free Kids, Institute for Climate and Sustainable Cities, People's Budget Coalition at Jesse Robredo Institute. Isa-isa namang naglahad ng kanilang presentation sa briefing sina Budget Secretary Amena Pangandaman, Finance Secretary Ralph Recto, Economic Planning Secretary Arsenio Balisacan Jr. at Bangko Sentral ng Pilipinas Deputy Governor Zeno Ronald Abinoha. Tiniyak naman ni Appropriations Committee Chairperson Micaela Swansing ang suporta sa framework na inilatag ng DBCC sa pagtataguyod ng human capital development sa pamamagitan ng pamumuhunan sa edukasyon, kalusugan at pagkakaloob ng dekalidad na trabaho. Samantala, pagkapatuloy ng AKAP, iginiit sa pagdinig ng Kamara. Narito naman ang report ni Grace Mariano. Iginiit ni Presidential Advisor on Poverty Alleviation Larry Gadon na dapat magpatuloy ang pagpapatupad ng ayuda sa Kapos ang Kita Program o AKAP
Sinabi ito ni Gadon sa pagdinig ng House Committee on Poverty Alleviation na pinamumunuan ni Pampanga Representative Gloria Macapagal Arroyo ukol sa Pantawid Pamilyang Pilipino Program o 4Ps. Paliwanag ni Gadon kung tinutulungan ng gobyerno ang mga mahihirap sa ilalim ng 4Ps ay marapat lang na tulungan din ang mga manggagawa na sumusweldo ng minimum wage o mas mababa habang patuloy na nagbabayad ng buwis gayon din ang mga kabilang sa informal sector. The AKAP should be continued because we are helping those who are under the 4Ps. But how about those who are trying to work, pay taxes, those who are earning minimum wages, and in fact, even those in the informal sector who are earning below the minimum and still pay taxes? Pag nagka-problema sila, hindi mo tutulungan. Pero yung 4Ps tutulungan mo, who are not contributing to our taxes. Sa ilalim ng panukalang 2026 national budget ay walang alokasyon para sa AKAP dahil ayon kay Budget Secretary Amina Pangandaman, meron pang natitirang 13 bilyong piso sa pondo nito sa ilalim ng 2025 budget na maaaring gamitin sa loob ng 2 taon. Ito si Grace Mariano para sa DWWW 774, your ultimate music radio. Maraming salamat, Grace Mariano. 774 Balita Ngayon. Sa iba pang balita, suportado ni Senate President Francis Escudero ang hirit ni Senator Tito Soto na magsagawa ng mandatory random drug test sa lahat ng opisyal at kawani ng Senado. Ayon kay Escudero, may pinasok ng kasunduan ng Senado sa pagitan ng East Avenue Medical Center noong Marso para sa pagsasagawa ng random drug test, pero ipinagpaliban ito dahil sa 2025 midterm elections. Inihayag ni Escudero na isinasapinal na ang bagong patakaran para sa pagsasagawa ng mandatory random drug test na mas istrikto at mas malinaw kumpara noon. Sa ngayon, hinihintay lang anya ang kumpletong listahan ng Senate employees dahil kasalukuyang pang nakaproseso ang ilan sa mga bagong appointees. Samantala, sasailalim na rin sa drug test ang opisina ni Senator Raffy Tulfo ngayong araw. Ayon kay Tulfo, lahat ng mga empleyado sa kanyang opisina ay sasalang sa drug test. Sakali mang may staff ang senador na magpositibo sa iligal na droga, sibak o tanggal agad ito sa kanyang opisina at walang ipatutupad na exemptions. Kahapon ay una na ring sumalang sa drug test sina Senator Mig Zubiri kasama ang 35 empleyado ng kanyang opisina. 774 Balita Ngayon. Samantala, itinanggi naman ng staff ni Senador Robin Padilla na si Political Officer 6 Nadia Montenegro na gumamit siya ng marijuana sa loob ng Senado. Iginit ni Montenegro sa isinumiti niyang 5 pahinang explanation letter na malayo sa katotohanan ang mga lumabas na news article. Bagamat totoong nilapitan na tinanong siya ng staff ng Office of the Senate Surgeon at Arms matapos na isumbong ng isang staff ni Senador Panfilo Lacson na amoy marijuana ang comfort room ng mga babae, pinabulaan na ni Montenegro ang paggamit ng ipinagbabawal na droga. Bukod dito, hindi rin siya gumamit ng comfort room ng mga babae at ang ginamit niya ay PWD-CR. Sinabi ni Montenegro na dahil sa mga lumabas na ulat na siya ay nagmamariwana sa loob ng Senado, ay naging tampulan ng pangiinsulto ang kanyang mga anak at nahusgahan at napahiya na siya sa mata ng publiko. Nagdulot na anya ang mga pangyayari ng matinding stress sa kanya at sa kanyang mga anak, kaya minabuti niyang magbitiw na lang sa pwesto bilang respeto sa Senado at kay Padilla. Iginit ni Montenegro na ang kanyang resignation ay para sa kanyang mental health at kapakanan ng kanyang mga anak at hindi ito nangangahulugang guilty siya. Samantala, Association of General and Flag Officers, suportado ang kampanya ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. hinggil sa paglaban sa katiwalian. Detalye po ihatid ni Angel Garcia. Nagpahayag ng suporta ang Association of General and Flag Officers o AGFO sa kampanya ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. laban sa talamak ng korupsyon lalong-lalo na sa mga proyektong may kinalaman sa flood control. Ayon sa grupo, hindi lamang simpleng pagnanakaw ang korupsyon, kung hindi isa itong banta sa seguridad ng bansa. Anila kapag ninakaw ang pondo para sa proyektong panlaban sa kalamidad, direktang nalalagay sa peligro ang buhay ng mamamayan, nasisira ang kabuhayan at nawawala ang tiwala ng publiko sa gobyerno. Pinuri din ng AGFO ang direktiba ni Pangulong Marcos na imbestigahan at papanagutin ang mga sangkot sa anomalya.
Idinagdag pa ng grupo, mahalaga na manatiling malinis at tapat ang mga institusyon upang matiyak na ang bawat sentimo sa pondo ay napupunta sa tamang proyekto at nakikinabang ang bawat Pilipino. Nagpanukala pang AGFO na bumuo ng independent fact-finding body mula sa hanay na opisyal at pribadong sektor upang masusing busisiin ang lahat na manumalyang flood control projects. Angel Garcia ng DWWW 774, your ultimate music radio. Salamat, Angel Garcia. 774 Balita Ngayon. Naging mainit ang pagbuo ng komposisyon ng Commission on Appointments o CA sa pagitan ng Senate Majority at Minority Bloc. Ito ay makaraang i-anunsyo ni Senate Majority Leader Joel Villanueva ang inisyal na nominasyon ng 10 senador na bubuo sa CA na kinabibilangan ni Senator Ronald Bato de la Rosa, Senator J.V. Ejercito, Senator Jinggoy Estrada, Senator Bongo, Senator Rodante Marcoleta, Senator Amy Marcos, Senator Raffy Tulfo, Senator Joel Villanueva at Senator Mark Villar na pawang mga miyembro ng mayorya. Kabilang din sa inanunsyo ni Villanueva si Senator Alan Peter Cayetano, ngunit pansamantala nitong winidraw ang kanyang nominasyon upang magbigay daan sa iba pang kinatawa ng Senate Minority Bloc. Umalma naman si Senate Minority Leader Tito Soto kung bakit mula sa Majority Bloc ang nakakuha ng 10 pwesto sa CA. Ipinaliwanag naman ni Villanueva na ang batayan ng hatian ay 80-20 na representasyon mula sa majority at minority. Ibig sabihin, 80% ng 12 miyembro ay katumbas ng 9.6 na ni-round off at naging 10, habang ang 20% naman ay 12 miyembro na 2.4 na ni-round off naman kaya naging 2. Kinwestiyon ni Soto ang batayan ng porsyento at iginiit na malinaw ang naging desisyon ng Korte Suprema na kung may kontrobersya sa komposisyon ng CA, dapat sundin ng Senado ang party lines at party representation. Kanina lang kinausap kami ng President Pro Tem. Ngayon biglang titindig itong majority leader na biglang he will be ramming down our throats 10 members of the majority all of a sudden. We're expecting more cooperation and more better treatment for the minority because we're trying to our best to treat you as well because we can make it harder for you if this is what you want. Kaya we were expecting, something better. Konting pakisamahan naman dito. It's been that way since before. Si Senate Minority Leader Tito Soto. Samantala, mga bansa sa Asia-Pacific region, suportado ang rules of war. Gina Mape sa report. Nagpahayag ng suporta ang 24 na bansa sa Asia-Pacific region sa International Humanitarian Law o Rules of War. Ito ang napagkasunduan sa idinaos na komperensya sa Manila na may temang Galvanizing Commitment to International Humanitarian Law, Challenges and Opportunities in the Asia-Pacific region na nagsilbing co-host na International Committee of the Red Cross, ang Pilipinas na suportado ng Philippine Interagency Committee on IHL. Ang conference ay isa sa mga platform na nagsusulong ng paggalang sa karapatan sa international humanitarian law at pagkakalakip nito sa batas at polisiya ng mga bansang sangkot sa kaguluhan. Tinalakay sa conference ang 4 na critical humanitarian issues gaya ng protection ng healthcare facilities, mga manggagawa, mga mamamayan sa panahon ng gyera at iba pa. Nalaman sa ICRC na sa ngayon ay may 130 gyera na nagaganap sa buong mundo at may mataas na paglabag sa international humanitarian law kaya kailangan ng mga bansa na lumikha ng kapaligiran na nagbibigay prioridad o pagpapahalaga sa IHL. Ayon sa ICRC, lahat ng bansa ay lumagda sa Geneva Conventions at sila ay may obligasyon na igalang at tiyaking naisasaalang-alang ang international humanitarian law sa mga polisiya. Ako si Gina Mape ng DWWW 774, your ultimate music radio. Maraming salamat, Gina Mape. 774 Balita Ngayon. Ang ating po oras, 6:55 ng umaga. Kami pa rin po ang inyong tagapagbalita, Darlene Olanyo. At ako po si Kenny Gacosta.
774 Balita Ngayon. Metro News. Sa atin namang Metro News, naaresto ng Philippine National Police Criminal Investigation and Detection Group o PNP-CIDG ang 7 katao kabilang ang 5 dayuhan na sangkot umano sa operasyon ng illegal gambling hub sa Makati City. Ayon kay CIDG Chief Brigadier General Christopher Abrahano, kabilang sa mga naaresto ang 3 Taiwanese, 1 Myanmar national, 1 Chinese at 2 Filipino. Inihiyag ng 41 iba pang empleyado ng gaming hub na nagsisilbing witness laban sa krimen na ang 7 kataong naaresto ay ang kanilang mga employer. Sangkot umano ang 7 individual sa online gambling operations na nag-aalok ng serbisyo sa labas ng bansa. Nasabat mula sa kanila ang 59 na computer monitors, 27 desktop computers, 10 processors, iba't ibang ICT devices, 25 pre-registered SIM cards, mahigit 200 ID cards at iba pang business documents. Sasampahan ng mga suspect ng kasong paglabag sa Presidential Decree No. 1602 na may kinalaman sa illegal gambling activity, kaugnay ng Cybercrime Prevention Act of 2012 at Access Devices Act of 1998. Foreign exchange rates. Narito na ang update sa ating foreign exchange rates. Ang palitan ng piso kontra dolyar ay nasa 57 pesos and 15 centavos. Nasa 66 pesos and 95 centavos naman ang palitan ng piso kontra euro, habang ang British pound ay nasa 77 pesos and 58 centavos. Ang palitan naman ng piso kontra Saudi Real ay nasa 15 pesos and 23 centavos, habang ang Japanese yen ay nasa 39 centavos. Lotto results. Update naman tayo sa resulta ng Lotto. Ihatid po sa atin ni Jonah Bakiran. Jonah! Narito na ang mga lumabas na winning combinations sa Grand Lotto 655 na binola kagabi August 18. 48, 28, 35, 26, 5 at 41. Kung saan walang nanalo ng 80,900,673 pesos and 60 centavos na premyo. Ang bola naman sa Mega Lotto 645 ay ang 19, 35, 16, 4, 42 at 14. Kung saan walang nanalo ng 10,089,332 pesos and 80 centavos na jackpot prize. Ako po si Jonah Bakira na nagsasabing huwag lang umasa sa bola, tumaya sa buhay para maka-jackpot ka ng tagumpay. Maraming salamat, Jonah Bakiran. Science and Technology. Para sa ating Science and Technology News, Philippine version ng AI-powered disaster management platform inulunsad na sa bansa. Detalye ihahatid ni Rosemay Miranda. Ipinakilala na sa Pilipinas ang isang localized version ng Japanese Artificial Intelligence o AI software na nangongolekta at nagsusuri ng datos sa krisis. Naganap ang paglulunsad ang Philippine version ng Spectre Pro na suportado ng Japan International Cooperation Agency, Department of Information and Communications Technology o DICT at ng Japanese technology firm Incorporated sa Quezon City noong nakaraang Huwebes. Ang local version ng Spectre Pro ay gumagamit ng AI upang mangolekta, mag-analisa at mag-visualize ng real-time data sa mga insidente tulad ng mga lindol, sunog, baha, aksidente sa kalsada, pagnanakaw, bagyo at iba pang krimen mula sa mga open source gaya ng social media. Hindi tulad ng Japanese version na nagmumula sa X na dating Twitter ang impormasyon, ang Philippine version ng Spectre Pro ay pangunahing gagamit ng Facebook para sa pagkalap ng datos na siyang pinakaginagamit na social media platform sa bansa. Susuriin naman ng 24/7 human team na Spectre ang kredibilidad ng impormasyon bago ito ipadala sa mga customer sa pamamagitan ng dashboard, voice, notification o mga email alert. Sa panahon ng paglulunsad, binigyan diin ng DICT ang papel ng teknolohiya sa paghahatid ng napapanahon at mahalagang impormasyon. Sa katunayan, ang Spectre Pro ay ginagamit na ng libre sa 120 lokal na pamahalaan, mga ahensya ng gobyerno at pribadong kumpanya sa Metro Manila, Cebu, Davao, Tacloban, Legazpi at Tagbiliran mula pa noong Oktubre na nakaraang taon, ngunit simula sa June 2026 ay magiging paid version na ito. Manatiling may kaalaman sa agham at teknolohiya sa gitna ng pagiging moderno ng ating mundo. Ako si Rosemary Miranda
ng DWWW 774, Ultimate Music Radio. Maraming salamat sa iyong Science and Technology News, Rosemay Miranda. Lifestyle News. Lifestyle News. Sa atin namang Lifestyle News, Island Charm Award nasungkit ng Pilipinas sa Beijing Dive Expo. Detalye naman po ihatid sa atin ni Mika Fajardo. Mika. Nauna ang Pilipinas bilang Global Diving Hub matapos manalo ng Island Charm Award na ginanap sa kamakailang Diving Resort and Travel o DRT Expo sa Beijing, China. Sa pangunguna ng Department of Tourism Beijing at Tourism Promotions Board, ipinakita ng bansang world-class marine attraction ito sa China National Convention Center na naglagay ng pavilion sa mga pangunahing airline, dive supplier at resort, kabilang ang mga mula sa umuusbong na dive site sa Romblon, Ticao Islands sa Masbate at Camiguin. Pangunahing tampok sa presentation ng Pilipinas ang Philippine Dive Night, isang business matching event na nagbubuklod sa mga Chinese diving tour operator at ang mga airline at resort sa Pilipinas. Sinabi naman ni Philippine Ambassador to China Jamie Flor Cruz na ang presensya ng bansa sa Expo ay nagtatampok sa dalawa nitong pangako sa pagtataguyod ng turismo at pangangalaga sa yamang dagat. Ang DRT Expo ay ang pinakamalaking international dive exhibition sa Asia na ginaganap taon-taon sa mga pangunahing lungsod sa rehiyon kabilang ang Hong Kong, Shanghai at Taipei. Samantala, nakatakdang i-host ng Pilipinas ang susunod na leg ng Expo ngayong Setyembre. Ako po si Mika Fajardo ng DWWW 774, your ultimate music radio. Maraming salamat, Mika Fajardo. Music Trivia. Music Trivia. Team Music Trivia, ngayong petsa na ito, August 19, taong 1967, nakuha ng The Beatles ang kanilang ika-14 na US #1 single sa pamamagitan ng kantang All You Need Is Love. Ang awitin na isinulat ng dalawa sa miyembro ng naturang legendary English rock band na sina John Lennon at Paul McCartney. Nirelease ang All You Need Is Love bilang isang non-album single noong July 7, 1967 sa ilalim ng Parlophone at Capitol Records. Kalaunan, ang awitin na isinama na rin bilang bahagi ng Magical Mystery Tour album sa US at ginamit din sa animated jukebox musical fantasy adventure comedy drama film ng The Beatles noong 1968 na pinamagatang Yellow Submarine. Alam niyo ba na naging backup vocal para sa All You Need Is Love ang ilang sikat na singer-musician gaya ni na Mick Jagger at Keith Richards ng grupong The Rolling Stones, ang drummer ng grupong The Who na si Keith Moon, Graham Nash ng The Hollies at ang guitarist noon ng grupong Cream na si Eric Clapton. Balitang Kakaiba. Sa atin namang balitang kakaiba, kauna-unahang World Humanoid Robot Games isinagawa sa Beijing. Detalye po ng balitang kakaiba ihatid sa atin ni Doc Justin. Magandang umaga, Doc Justin. Yes, good morning, Darlene at Kenny. Sa kauna-unahang pagkakataon, isinagawa ang World Humanoid Robot Games sa Beijing kung saan tampok ang iba't ibang sports tulad ng kickboxing, track, soccer, at dancing. At sa 500 humanoid robots ang lumahok sa palaro mula sa 16 na bansa gaya ng Japan, Amerika at Germany na nakibahagi sa 26 na events. Nagsimula ang palaro noong Huwebes at tatapos lamang nitong linggo. Pero dahil mga humanoid robot ang kalahok sa palaro ay hindi naiwasang may mangyaring mga berya. Gaya na lamang ng pagkahulog ng isang robot habang sinisindihan ang torch ng palaro. Pero hindi nga disqualify sa 1,500 meter race, makarang matanggalan ng ulo sa kaligitnaan ng karera. Yan, ito yung mga tinatawag na robots na halos, yung humanoid-like, sabi nga, human-like rather, na mga robots. So, itong isang patunay na hindi talaga pwedeng ma-replace ng AI at tunay na tao. Correct. Kasi, ang question lagi dyan sa mga robots, yung emotional attachment, no? Na wala sa mga humanoid. At siguro, in the future, kakameron yan, pero sa ngayon yan ang ating mga pinag-uusapan. Alright, ako si Doc Justin. Just hot na ako. Thank you. Maraming salamat, Doc Justin. Thank you.
Kaya gaya nag-uusapan namin ni Kenny dito, ang cute ng mga maliliit na humanoid robot. Gusto ko isa umayaw na lang. Ayaw na niya. Umalis na siya dun sa track race no? Ayoko na, pagod na ako. Correct. Pero tama si Doc Justin Darl, no? Kasi yung sa kung tao yun, gusto ko makita yung kada, kunwari may ganyang malaking, kunwari, sports event, yung manalo ka, yung tuwa sa mukha ng tao, nakuha niya yung championship, di ba? O kaya, like for Olympics, di ba? Grabe yung syempre sa robot, mo makikita yun Tsaka yung yung determination talaga sa mga totoong tao kapag ganyang sumali sila sa mga palaro, sa mga competition. Kasi katulad gaya niyan, di ba? Yung nagmamalfunction. Bigla na lang siya gumigilid, ayaw na niya. Nakakaano sila. Ay, nako. Iba pa rin talaga yung totoong tao. True. Kahit pa sabihin mong grabe na kayong pagiging high-tech ng ating panahon, mayroon pa rin talaga na nagagawa yung tao na hindi natin kayang ibigay doon sa mga humanoid robot. Yes. At ang mga AI na yan, ang mga computer na yan, robot na yan, hindi gagana kung wala ang mga tao. Correct. Kung wala ang kakayahan ng mga tao. Kung di nila, kung ano mang pipindutin dyan para gumalaw yan, hindi yan kikilos. Tama. Ayan po ang ating balitang kakaiba. Maraming salamat, Doc Justin. At yan po ang mga may init na balita ngayong araw po ng Martes, August 19, 2025. Kami po ang inyong tagapagbalita, Darlene Olanyo. At ako po si Kenny Gacosta. Napasa inyo ang 774 Balita Ngayon. 774 Balita Ngayon.